Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ng isang binatang si Aris at ng kanyang lola Isidra at bunsong kapatid na si Kevin. Dahil sa isang lumang estatwang kahoy na hiningi ni Aris sa may-ari ng junk shop, ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ito rin ang nagdala sa kanila ng panganib. Hindi rin niya akalain na ang mga karanasang matagal na niyang inaasahan ay mapupunan ng estatwang kahoy na merong ikinukubling hiwaga. Ano nga ba ang hiwaga na nababalot sa estatwang kahoy? Paano malalagpasan ni Aris ang kaguluhang dumating sa kanila? Malalagpasan kaya niya ito at magagawa ba niyang gapiin ang panggugulo ng aswang na matagal ng panganib sa kanilang buhay? Ang mga kasagutan ay ating malalaman sa kabuuan ng kwentong aking ibabahagi sa inyo. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Oras ng almusal, nakasimangot na naman ang batang si Kevin. Nakapangalumbaba pa ito sa harap ng kanilang mesa habang nakamasid sa kanilang pagkain. Oh, Kevin! Ba't ganyan ang itsura mo, bata ka? Abay, umagang-umaga. Para ka natalo sa huweteng. Hindi naman po ako tumatayan ng wedding, Lola Isidre. Alam ko naman yon. Nasabi ko lang yon, Kevin. Dahil nga, halos sumayad na ang nguso mo dyan sa ibabaw ng lamesa natin. Hi Lola, alam ko na yan. Kasi nga, hindi type ni Kevin ang inihanda niyong almusal kaya ganyan ang itsura niya. Aba, bakit ano pang ayaw mo dyan sa almusal natin na po? Mainit na kanin at tuyo. May kamatis pang kasama. Abay, napakasarap niyan. Lola naman nakakaumay na po kasi yan Aba, Jaske bata ka, anong nakakaumay ang pinagsasasabi mo? Magpasalamat ka na lang dahil kahit papano ay may dumarating pa sa ating grasya. Kasi naman po, Lola Isidra, nangangati na po kasi ang lalamunan ko sa tuyo o kaya sa dilis. Nagkakasugat na nga po yata yung ngalangal ako Abay, huwag ka nang maarte. Baka mamaya niyan hindi kita pakainin. Sige ka, makikita mo. Tama ka po Lola. Kung ayaw ng pagkain, di wag pakainin. Ganun lang kasimple yun. Ayan ang tubig. Magpakasawa ka. Si Lola talaga hindi na kayo mabiro. Hindi talaga ako pwedeng biruin dahil baka lalong magtampo ang grasya kung inaayawan mo. Abay, huwag mong gagawin biro ang pagkain, apo. Dahil grasya yan mula sa Panginoon. Ito namang si Kuya Aris, sulsul kagad. Oh, kasalanan ko pa ngayon. Sabi nga ni Lola, magpasalamat na lang tayo kung anong meron sa lamesa at huwag na magreklamo. Teka, ano bang ulam ang gusto mo? Hotdog o kaya fried chicken. Matagal na kasi akong hindi nakakatikim ng ganyan Nakalimutan ko na nga yata ang lasa nun. Hindi pa nagbabago ang lasa nun. Gaya pa rin ng dati. O sige. Ganito na lang, Kevin. Para makatikim ka ng hotdog o kaya fried chicken, mamaya samahan mo ko. Mamimili tayo ng kalakal, ng bote, bakal, plastic, at kahit na anong pwede nating ibenta
doon sa junk shop, okay? Paigi pa nga. Samahan mo mamaya ang Kuya Aris mo, ha, Kevin? Para hindi nasasayang ang oras mo sa paglalaro. Talaga kuya, pag sinamahan kita, ibibili mo ako ng hotdog tsaka fried chicken. Oh, pambira. Bakit biglang parehas na? Di ba pwedeng isa-isa lang muna? Sige na kuya, minsan lang naman eh. Ngumiti na lamang ang binatang si Aris. Katunayan na pumayag siya sa pakiusap ng kanyang nakababatang kapatid na si Kevin. Ulila na sa mga magulang ang magkapatid na Aris at Kevin, kaya si Lola Isidra na ang nagpalaki sa dalawa. Dahil matanda na ang kanilang lola, ay silang magkapatid na ang gumagawa ng paraan at tuwirang may pananagutan sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang trabaho ni Kevin ay ang pangangalakal. Lahat ng maaaring mapulot at mabibili niyang scrap ay ipinapasa niya sa junk shop. Dahil sa pangakong patitikimin ng fried chicken at hotdog si Kevin, masaya itong kumain kahit sabi nga niya ay nagsasawa na siya o nauumay sa ulam na tuyo. Naubos pa rin niya ang kanin at ulam na inilagay ng lola niya sa kanyang plato. Pagkatapos kumain ay naghanda na ang magkapatid para sa kanilang pamimili ng kalakal. Siyempre, kasama na rin ang pamumulot sa kanilang mga dadaanan. Si Kevin ang namumulot ng mga nakikitang kalakal na maaaring maipagbili sa junk shop para matiyak na makakaipon siya ng pambili ng hotdog at fried chicken. Sakay ng padyak ang dalawa. Si Aris ang siyang nasa manibela. Inikot nila ang buong barangay ng araw na yun. Marami-rami din silang nabibiling kalakal. Ang iba ay ibinibigay na lang sa kanila at hindi na pinapabayaran. Kaya tuwang-tuwa si Kevin dahil alam niya ang magiging kapalit nun. Bago pa sila umuwi, ay tumuloy na sila sa isang junk shop na pagmamay-ari ng Chinong si Mang Tikoy. Hello po, Mr. Tikoy. Andito na po kami ng Kuya Aris ko. Ang dami po namin dalang kalakal ngayon. Aba, okay yan. Madami kayong dala kalakal, ha? Mabuti nga po't nakarami kami ngayon eh. Mukhang swerte po ang pagsama nitong si Kevin sa akin. Aba, oo nga, ano? Mukha ikaw swerte, Kevin, ha? Mudami kayo kalakal, eh. Taasan niyo po ang presyo ha, para malaki-laki po ang kitain namin ng kuya ko. Aba, di naman pwede ganun. Tataas presyo, pero naman, Mr. Tikoy, baka luki-aki di kosyo. Ano ba yan? Ang tikoy mo talaga, Mr. Tikoy. Mamaya, bigyan kita ng sibog, ha? Wag ka na ingay. Talaga, Mr. Tikoy? May merienda kami ni Kuya Kevin. Oo. Kayo, bigyan ko 2 box tikoy. Malapit na Chinese New Year, eh. Kaya bigay ako sa inyo. Masarap at makunat na tikoy. Sige, ayos na rin po yun, Mr. Tikoy. O siya, mamaya na lang. Kikilo ko muna ito mga kalakal na dala nyo, ha? Wag ka ingay, ha? Diyak ka lang, ha? Sige po, Mr. Tikoy. Hayaan niyo na po itong kapatid ko. Ako na pong bahala. Kevin, tulungan mo akong ihiwalay itong mga plastik at karton para madaling makilo ni Mr. Tikoy. Tumalima na si Kevin at tinulungan ang kanyang Kuya Aris sa pag-aayos ng mga dala nilang kalakal. Kasama ang lahat ng kalakal na kanilang nakuha ay umabot din yun ng 700 pesos. Malaki ang pagkakangiti ni Kevin. 11 anyos na siya, kaya alam niya na malaking halaga ang 700 pesos para sa kanila. Iniabot na yon ni Mr. Tikoy na 1 inchik kay Aris. Ayos na ayos, kuya. Paano yan? Huwag mong kalilimutan ng promise mo sa akin, kuya.
Oo na. Hindi ko yun makakalimutan. Di sumimangot ka kapag nakalimutan ko yun. Oh, heto nga pala ang promise ko sa inyo na tiko yun. Mainit-init pa yan. 2 box yan ha. Paleo special yan. Wow! Maraming salamat po, Mr. Tikoy. Ayos na ayos, Kuya Aris. Mag-uulam na tayo ng fried chicken mamaya tapos may panghimagas pa tayong special na tikoy na galing kay Mr. Tikoy. Diba? Excited na si Kevin sa pag-uwi at syempre para bumili rin ng fried chicken at hotdog. Papauwi na sila at sumakay na si Kevin sa padyak na sasakyan nila nang may mapansin si Aris sa tambakan ng kalakal ni Mr. Tikoy. Tara na, Kuya Aris, para makabili na tayo ng pritong manok. Nagugutom na ako. Tiyak, nakapagluto na rin ng kanin si Lola Isidra. Teka, sandali Kevin. Nakikita mo ba yun? Ay no, Alin ba, Kuya? ayun no. Yung nasa tambakan ng karton. Alin dun? Yung mga basag na bote? Hindi yun. Ayun oh. Merong estatwa. Aba, babaeng estatwa na gawa sa kahoy? Parang ribulto. Oo, yun nga. Bakit? Anong meron dun? Ang pangit naman nun eh. Teka lang ha. Kakausapin ko lang si Mr. Tikoy. Diyan ka lang. Bakit, Kuya? Basta diyan ka lang. May itatanong lang ako sa kanya. Lumapit si Aris kay Mr. Tikoy na abala sa pagliligpit ng mga kalakal na nakakalat sa kanyang junk shop. Mr. Tikoy, mangiistorbo lang po. Oh, di pa pala kayo alis. Meron pa ba problema? Wala naman po. May itatanong lang po sana ako sa inyo eh. Ano tatanong mo? Basta wag history ah. Hindi ako bahusay history eh. Bahagyang napangiti si Aris dahil sa pagsasalita ni Mr. Tikoy. Kahit paano ay may konting sense of humor itong si Mr. Tikoy. Hindi po history ang tanong ko, Mr. Tikoy. Kundi po yung estatwang kahoy na naroon po sa may tambakan ng karton. Yung ba? Dinala dito yan ang isa mga ngalakal. Bebeta sake, kaya lang di naman ako bumibili ganyan eh. Luma na, pangit pa, bubulok na lang dito yan eh. Oo nga po mukhang lumang-luma na po at parang inaanay na rin po yata. Tatapok ko na nga, kaya lang wala pa dumadaan truck na basura eh. Iniwan na dito nung lalaki, kasi di daw pala pwede ibenta. Oh, bakit mo pala tatanong sa akin yun? Mr. Tikoy, baka gusto nyo akin na lang po. Gusto mo yung pangit na estatwa kahoy? Sigurado ka? Oo, sana kung okay lang po at ibibigay nyo po sa akin. O sige. Sayo na. Wala naman ako kakawid dyan eh. Sabi ko nga, ipapadala ko na rin dyan sa truck na basura kaso wala pa daan dito. O sige. Kunin mo na kung gusto mo. Naku, salamat po, Mr. Tikoy. Salamat po. O teka. Ano magagawin mo estatwa kahoy ah? Di nyo ho na itatanong. Mahilig po kasi ako sa mga luha. Yung mga tipong mukhang antigo na kaya gusto ko pong iuwi sa bahay. Ako na lang po maglilinis. Gano ba? O sige na, kunin mo na. Dahil pumayag na si Mr. Tikoy sa gusto ni Aris, kinuha na yon ni Aris. Medyo may kabigatan ang estatwang kahoy na imahe ng isang babaeng makaluma. Takang-taka naman si Kevin nang makita na buhat yon ng kanyang kuya Aris. Kuya, bakit tiningi mo yan kay Mr. Tikoy? Anong gagawin mo sa pangit na estatwa na yan? Sa akin na lang yun. Iuwi mo yan sa bahay natin, Kuya? Oo, kaya ako nga hiningi para iuwi. Anong gagawin mo dyan? Display. Display? Ang pangit-pangit yan eh. Mukhang nakakatakot pa ang itsura ng mukha ng babaeng nakaukit dyan oh. Parang babaeng nabubuhay nung unang panahon pa. Yung mga katutubo. Basta iuuwi ko to. Kaya tumabi ka ng konti para maisakay ko to. Kuya naman masikip kapag isinakay mo pa yan dito.
di bumaba ka na lang at maglakad. Hala, kuya naman. Pahihirapan mo ako maglakad para lang isakay ang pangit na estatwa na yan. Pambira ka. Alam nga namang itong estatwa ang paglakarin ko. Hindi naman ito makakapaglakad katulad mo. Kuya talaga, pilosopo. Sige na, sige na. Gumilid ka na, umayos ka para maisakay ko na to. Kapag hindi natin to naiuwi, wala ka rin fried chicken, tandaan mo. O ano? Mamili ka. Isasakay ko tong estatwa para maiuwi o wala kang ulam na fried chicken ngayon? Sige na nga. Isakay mo na nga yung pangit na estatwa na yan. Mapupurnada pa ang fried chicken ko dahil sa estatwa na yan eh. Natawa na lamang si Aris sa kanyang bunsong kapatid. Hindi na baling mahirapan siya habang nakasakay sa padyak katabi ang estatwang kahoy. Basta may fried chicken siya mamaya. Kaya naman, hindi kinalimutan ni Aris ang dumaan sa bilihan ng pritong manok para sa kanila. 4 na piraso ang kanilang binili. Tig-isa sila ng kanyang lola Isidra at syempre, 2 ang para kay Kevin. Sinobrahan talaga yun ni Aris para walang reklamo si Kevin. Abot tenga naman ang ngiti ng bata nang makita ang 4 na piraso ang binili ng kanyang kuya dahil alam niya na 2 ang sa kanya. Nang makarating sa bahay ay masayang masaya si Kevin. Excited na ang bata para lantakan ang pritong manok na binili nila. Hindi na muna nila ibinaba ang estatwang kahoy sa padyak, kundi naiwan yun sa labas ng bahay. Mabuti naman at dumating na kayo magkapatid. Oo nga po, napagod nga po kami, Loli. Talaga lang ikaw pa tong napagod nakasakay ka lang naman sa padyak. Napagod kaya ako, kuya. Kasi ang hirap po ng pwesto ko kanina doon sa padyak dahil sa inuwi mong estatwang kahoy. Sandali. Anong estatwa kahoy ba yon? Estatwa po ng isang babaeng pangit. Hiningi po ni Kuya Aris kay Mr. Tikoy. Iba rin kasi ang trip nitong si Kuya eh. Kakaiba talaga eh. Hoy Kevin, tumigil-tigil ka. Walang pakialamanan ng trip. Ikaw rin. Baka isang fried chicken lang ang mapunta sa'yo imbis sa 2. Ay, sige na kuya. Hindi na ako makikialam. Hay nako, kayong 2 talaga magkapatid para kayong aso at pusa. Lola, ito po ang binili kong ulam natin. Kanina pa atat na atat kung si Kevin na lantakan yan. O siya, sige na. Magugas na kayo ng mga kamay nyo at mag-ahain na ako para makapaghapunan na tayo. Alam kong gutom na kayong magkapatid. Super po, Lola. Gutom na po talaga ako. Super gutom na. Masayang kumain ng hapunan ang maglolola. Pasado 6:00 pa lang noon ng gabi, pero nakapaghapunan na sila. Ganon ang naging routine nila. Kaya mamaya lang ay maaari na rin silang magpahinga at matulog. Dumilim na ang paligid at dahil tapos na rin silang makapaghapunan, ay naalala ni Aris ang estatwang naiwan nila doon sa kanilang padyak. Kaya lumabas ito ng bahay upang puntahan ang estatwa. Ipapasok niya yon sa loob ng bahay. Kaya lamang napakunot ang noo at napakamot sa kanyang ulo si Aris sa kanyang nabungaran paglabas ng kanilang bahay. Nagtataka siya. Teka, ano nangyari rito sa estatwa? Bakit, Kuya Aris? Hala, bakit wala na dyan sa loob ng padyak? Bakit nasa lupa na? Paano nahulog? Baka naman pinakailaman mo kanina, Kevin, Ikaw talaga. Kuya, ba't ko naman pakikialaman yan? Ano bang paki ko dyan? Nang iwan natin to kanina, nakasakay pa sa padyak, di ba? Tapos wala naman tayong narinig na bumagsak. Paano napunta to sa lupa? Baka kanina habang kumakain tayo, may nakialam tapos binungat. Baka nga gustong dekwatin eh. Kaya lang, napangitan. Kaya yun, iniwan na lang.
Puro ka talaga kalokohan, Kevin eh. Halika nga, tulungan mo na lang ako at buhatin natin to. Papasok na natin sa loob ng bahay. Ano? Sa loob talaga ng bahay natin ilalagay, kuya? Oo, kaya ako nga inuwi ito eh. Ano bang gagawin mo dyan, kuya? Gagawin panakot? Panakot ng aswang? Di ba? Ang balita nga, biglang may aswang na gumagala dito sa baryo natin. Dito sa baryo ng Arkong Bato. Kung pwede bang maging panakot ng aswang to, bakit hindi? Kung makakatulong tong estatwa na to para matakot ang aswang at hindi tayo guluhin, aba, okay lang sa akin yun. Hanep, iba rin ang trip mo, Kuya Aris. Ang labo mo. Ikaw ang malabo, ang dami mo pang sinasabi. Tulungan mo na lang ako dito at nang maipasok na to sa loob ng bahay natin. Saka tama na yung kakatanong mo ng kung ano-anong gagawin ko rito ha. Sabi ko nga, collection ko to at gagawin kong display sa loob ng bahay natin. Nagtulong na ang magkapatid upang maipasok sa loob ng bahay ang estatwa ng isang babae na gawa sa kahoy. Ipinwesto yun ni Aris sa isang sulok ng kanilang sala. Oh, ayos na. Okay na rito yan. Maganda ang pwesto niya. Kuya Aris, ano kaya kung takpan natin ng kortina yung estatwa na yan? Yan ka na naman eh. Bakit kailangan takpan? Kasi nga ang pangit. Kapag bigla akong napapatingin, para akong kinikilabutan eh. Ay nako, ewan ko sa'yo. Ang dami mong alam. Hayaan mo na lang na narito ang estatwa na yan, Kevin. Saka baka mamaya swerte sa atin yan. Bigla tayong swertein sa pangangalakal. Kasi nga ang mga antigo, sabi nila, may dala raw swerte kung minsan. Sino naman nagsabi sa inong, kuya? Oh, nabasa ko lang. Kaya hayaan na lang muna natin yung estatwa. Kapag sinwerte tayo, mapapadalas ang pagkain mo ng fried chicken. Baka nga lechong baboy pe, o kaya cake, burger, tapos yung spaghetti na parang sa Jollibee. At kung anong masasarap na pagkain, ayaw mo ba nun? Wow! Parang gusto ko yung kuya. Kaya nga, dito lang yung estatwa. Hintayin nating magdala yan sa atin ng swerte. Dahil wala namang magagawa ang batang si Kevin sa ibig mangyari ng kanyang Kuya Aris, kaya hinayaan na lamang niya yun. Unang gabi na naroroon sa bahay ni na Aris ang estatwang kahoy, nang magising ng gabing yon si Kevin. Naparami ang kain niya dahil sa paborito niyang fried chicken na naging ulam nila. Kaya nang maghahating gabi ay tila ba hinahalukay ang tiyan ng bata. Sumasakit yun at kailangan niyang magtungo sa kubeta. Magkaiba ng tulugan ang magkapatid. Si Kevin ay katabi ng kanyang lola Isidra, samantalang si Aris ay may sariling kwarto. Tumayo sa pagkakahiga si Kevin upang mangubeta. Nagmamadali siyang nagpunta sa banyo. Habang nasa loob siya nun, ay may naramdaman siyang tila ingay mula sa sala ng bahay. Hindi yun pinansin ni Kevin dahil naisip niya baka may daga lamang na nakapasok sa bahay nila. Ay naghahanap ng makakain. Maya-maya pa ay ingay naman ng alaga nilang pusa ang narinig ng bata na tila nagagalit ito. Dahil tapos na si Kevin sa paggamit ng banyo, kaya naghugas ito at lumabas na. Tinawag ang alagang pusa na kanina lang ay tila nagagalit. Subalit nang makita niya ito, ay tahimik na nakatingin ang pusa sa estatwa. Inaamoy-amoy ito at tila kinakalabit gamit ang kuko. Munying! Oh, ano bang problema mo? Ang ingay mo kanina, ha? Ngumiyaw-ngiyaw ang pusa na tila may gustong sabihin kay Kevin. Napansin ni Kevin sa mukha ng estatwa. Wala naman itong pagbabago. Pangit pa rin. Ayon sa isip niya. Tumalikod na ang bata para bumalik sa pagtulog nang biglang lumundag ang pusa na tila ba nagulat.
Napalingon ito at gano'n na lamang ang kanyang pagkagulat nang sinabayan ng pagtayo ng kanyang mga balahibo. Napasigaw siya at tumakbong patungo sa kanyang Lola Isidra. Nasa muka ni Kevin ang matinding takot. Nagising naman si Lola Isidra na nagtataka dahil sa itsura ng kanyang apo. Oh, ano nangyari sa'yo, Kevin? Bakit ka biglang sumigaw? Ano yon? Bakit hindi ka magsalita na maayos? Puro ka nalang ganyan. Ano ba nangyayari sa'yo? Nalunok mo ba ang dila mo? Abay, teka nga. Dinagukan ni Lola Isidra ang apo para makapagsalita ito. Aray ko naman, Lola. Ang sakit naman po ng batok niyo sa akin. Para ka kasing tungaw Puro ka Abay, ano pa yon? Saka parang takot na takot ka kanina. Ano ba nangyari? May multo po. May halimaw. Anong multong sinasabi mo? Anong halimaw? Doon po. Doon. Saan doon? Sa sala ba? Opo, Lola Isidra. Yung estatwa po. Nakita ko kanina nakatingin sa akin ng masama. Para akong sasagpangin. Anong sasagpangin ang sinasabi mo? Sinong sasagpang sa'yo? Ay, naka. Nananaginip ka lang yata ng sasagpangin ka ng fried chicken. Ape, kasibaan mo kasi. Kaya kung ano-ano napapanaginipan mo. Ayan. Lola naman akala yata nagjo-joke ako. Hindi po ako nagjo-joke. Talagang nakita ko pong pinandidilatan po ako ng mata ng estatwa na dala ni Kuya Aris. Ay nako, ikaw talaga, Kevin, oo. Gumagawa ka ng kwento Nagising na pala ang kanyang Kuya Aris dahil narinig nito ang pag-uusap ng maglola. Kuya Aris, hindi po ako gumagawa ng kwento. Totoo po sinasabi ko. Kitang-kita po ng dalawang mata ko. Nakakatakot nga po ang estatwa mo Gumagalaw po ang mga mata. Paanong gagalaw ang mata nun? Estatwang kahoy lang yun. Wala yung buhay. Pero Kuya Aris, maniwala ka. Kitang-kita ko talaga gumalaw talaga yung mga mata. Halika. Puntahan natin para mapatunayan ko sa'yo na walang buhay yun. Saka lalong di gumagalaw ang mga mata nun. Ayoko, Kuya. Ikaw na lang. Mamaya kung anong gawin sa akin nun Kuya, alisin mo na yung estatwang yan bukas dito sa bahay natin, ha? Anak ng pitong kagaw, oo. Umiral lang yung imahinasyon mo. Kaya kung ano-ano nakikita mo. Guni-guni mo lang yun. Ikaw talaga, Kevin, oo. Kuya, kitang-kita ko nga. Maniwala ka sa akin. Saka ako maniniwala sa'yo kapag ako na mismo ang siyang nakakita doon sa sinasabi mong gumagalaw yung mata ng estatwa ko. Ay, nako. Walang patutunguhan nito. Matulog na nga ulit tayo. Mapupuyat tayo pare-pareho sa ginagawa nyo Lola, dito ka lang, huwag mo akong iiwan. Natatakot ako sa estatwa ni Kuya Aris O sige na, matulog ka na. At babantayan kita, apo. Ay nako, matutulog na rin ako, Lola. Ito talagang si Kevin, oo. Istorbo sa pagtulog kahit kailan. Ares, bukas nga alisin mo na lang yung estatwa dyan. O kaya balik mo na lang kay Mr. Kikoy. Baka mamaya may kung anong kamalasang dalayan dito sa bahay natin. Anak nang, pati ba naman kayo, Lola, nagpapaniwala dyan kay Kevin? Guni-guni lang niya yun, Lola. Kasi nga napapangitan siya sa estatwang yan sa una pa lang. Pero para sa akin, ramdam ko po na may dalang swerte ang estatwang yan sa bahay natin. Alam ni Lola Isidra na hindi niya maipipilit ang gusto niya. Saka baka nga namamalikmata lamang si Kevin. Kaya kung ano-ano ang nakikita ng batang makulit. Lumipas ang magdamag na yon
na wala ng iba pang kakatuwang bagay na nangyari. Kinabukasan, halos ayaw tumingin ni Kevin sa estatwang kahoy. Napapangiti naman si Aris sa ikinikilos ng kanyang kapatid. Oh, tignan mo nga. Di ba? Wala namang pagbabago, Kevin. Nariyan pa rin yung estatwa sa isang sulok. Tapos sasabihin mo nakita mong pinandidilatan ka ng mata. Pambihira ka talaga, oo. Basta kuya, hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko kagabi. Gumalaw talaga ang mata niya. Tinitigan talaga niya ako ng masama. Hindi na nakipagtalo pa si Aris sa nakababatang kapatid. Pagkatapos nilang mag-umagahan, gaya ng dating ginagawa ng binata, ay naghanda na uli siya para sa pamimili niya ng kalakal. Hindi na muna niya isinama ang kanyang nakababatang kapatid na si Kevin dahil kailangan ng makakasama ng kanilang lola para tulungan sa ibang gawain. Sa pamimili ni Aris ng mga kalakal sa maghapong yon, ay totoong nagtaka siya dahil may mga napupulot siyang kalakal sa kanyang dinaraanan. May nagbenta rin sa kanya ng tanso na bagsak presyo, kaya alam niya na malaki ang kikitain niya kapag ibinenta niya yon kay Mr. Tikoy. Hindi makapaniwala si Aris sa swerteng dumating sa kanya ng maghapong yon. Unang pagkakataon na umabot sa 2,000 piso ang kinita niya sa pangangalakal. Kaya naman, masarap uli ang naiuwi niyang ulam para sa kanila. Sinamahan pa yon ng iba pa nilang gamit sa bahay at cake na paborito ni Kevin. Wow, astig! Kuya, tumama ka ba sa wedding? Ano bang wedding sinasabi mo? Hindi naman ako tumataya doon. Kuya, ang dami mo kasing dalang pagkain Tapos may kasama pang grocery. Di ba? Sabi ko naman sa'yo, swerte sa akin yung estatwe. O ayan, kita mo sinwerte ako. Kumita ako ng malaki-laki kanina. We, di nga. Ano ka ba? O ayan na nga ang ebidensya Marami akong dalang pagkain, may grocery pa. Kung kakarampot lang ang kinita ko, sige nga, makakabili ba ako ng mga ganyan? Aba, malay ko. Baka ano ka kanina, kuya, yung nagpukpok. Si Raulo, ano nagpokpok sinasabi mo? Pero totoo ba, Kuya Kevin? Kumita ka ng malaki sa pangangalakal mo? Ayaw mo talagang maniwala? Heto pa yung perang natira sa akin Pwede kitang ibili ng bago mong brief kung gusto mo. Talaga, kuya? Ibibili mo ako ng bagong brief? Dapat ikaw din. Bumili ka na ng bagong brief kasi yung mga brief natin, bukod sa may butas na, parang bacon na yung garter. Kaya nga bibili tayo Tapos si Lola, ibibili natin ng pang-makeup niya. Diyos me, bakit na madadamay ako sa kalokohan nyo na yan? Sabi po kasi ni Kuya Aris, ibibili niya raw po kayo ng pang-makeup nyo. Grabe naman to mga batang ito. Abay, wag na. Baka babayadan meron pang magkagusto sa akin at tall, dark, and handsome. Di mawawalan kayo ng lola pag nagkataon. Nagkatawanan na lamang sila. Mahirap man ang buhay ni na Aris, mas madalas nga ay isang kahit isang tuka lamang. Pero hindi mo may aalis sa kanila ang pagiging masaya sa konting bagay na natatamasa nila. Kung sa panlabas na itsura ay hindi naman pahuhuli sa gandang lalaki si Aris, yun nga lang, wala pa rin siyang girlfriend. Wala rin kasi siyang nililigawan. Mas inuuna niya ang makatulong sa kanyang lola Isidra, ang magtrabaho para makaraos sila sa araw-araw. Siyempre, may mga humahanga din kay Aris. May mga kababaihan ding sumusulyap sa kanya paminsan-minsan at nagpaparamdam. At meron ding feeling babae na talaga namang crush na crush ang binata. Siya ay walang iba kundi
si Candy. Mukhang babae, piling babae, pero hindi babae, kundi binabae. Hello, Teddy Bear, Papa Aries. Saan ang punta mo ah? Pwede ba akong sumama sa'yo today? Gusto ko kasing sakyan kay Este. Gusto ko kasing sumakay sa padyak mo. Oh, ikaw pala Candido. Ouch naman! Candido talaga? Ang sakit-sakit nun ha? Alin na masakit? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah. Yung tawagin mo ba naman akong Candido? Sa haba-haba ng hair ko Tapos namumutok pang makeup ko? With red lips? Tapos tatawagin mo akong Candido? Para mo akong sinakal nun ha? My name is Candy. Capital C-A-N-D-Y. Candy! Sige na nga, Mentos. Anong Mentos na naman yon? Eh di ba Candy naman yun? Oh, parehas na yun. Ayan ha? Nagjo-joke ka. Ikaw talagang funny mo, Teddy Bear Aries. Pwede na ba kitang sakyan ay Este? Makikisakay lang hanggang dyan sa labasan. Sige na nga, baka sabihin mo, madamot ako tsaka suplado eh. Sumakay na nga si Candy sa padyak na minamaneho ni Aris. Habang tumatakbo ang padyak, ay wala itong tigil sa pakikipag-usap sa binata. Teddy Bear Aries, ano ba? Kailan mo ba ako papansin yan? Matagal na ako nagpapakit sa iyo. Pero, dead ka lang palagi sa akin. Mentos ay Candy. Hindi tayo talo eh. Bakit? Hindi ka ba pwede magkagusto sa kagaya kong Super Serena? Hindi pa nga ako nagkakajowa ng babae tapos gusto mo, gaya mo kagad ang patulan ko? Hoy, ano ka ba Aris? Yummy magmahal ang mga katulad Catch. Lahat kaya kong ibigay sa iyo, no? Susustentuhan kita, pati ang lola at kapatid mo, di ba bongga? Bakit malaki ba ang kinikita mo sa pagtatrabaho sa parlor? Sakto lang, pero kayang sumuporta ng jowa, no? Ganun. Payag ka na ba? Pwede ba? Tayo na? Hindi pa rin. Saka, sanay naman ako magbanat ng buto, no? Ayokong umasa sa kahit na sino. Gusto ko, ang kinakain namin galing sa pawis ko. Hindi galing sa pawis ng ibang tao. Alam mo may Teddy Bear Aries, nakakabilib ka talaga. Lalo ako napupol sa iyo. Nauhulog na ang loob ko sa... Ay, mahuhulog tayo sa kanal! Nahulog na nga sa kanal ang padyak na minamaneho ni Aris. Nashoot sa kanal ang muka ni Candy. Aray ko naman! May Teddy Bear Aries, ano tong ginawa mo? Ba't mo naman ako inihulog sa kanal, ang beauty ko? Pasensya ka na, Candy. Pero yung asong gala kasi biglang humarang sa daraanan natin eh. Pagkabig ko naman ni Bella kanal na pala yun. Nagtuloy-tuloy tayo. Aray ko, aray. Nasira yata ang beauty ko. Pati balakang kaya, aray ko. Parang napilayan yata, hindi na ako makatayo. Ano ka mo? Hindi ka na makatayo? Oo, Aris. Hindi yata ako makakalakad. O sige, bubuhatin na lang kita para isakay uli sa padyak ko. Iatid na muna kita sa inyo. Sorry talaga, Candy Binuhat ni Aris si Candy. Gustong-gusto naman ni Candy ang pagbuhat ni Aris sa kanya. Kahit nananakit ang balakang, ay kilig na kilig pa rin ito. Pwede ba? Huwag mo na akong ibaba, Teddy Bear my loves. Ang sarap kasi sa kandungan mo. Ay, uwi mo na kaya ako. Feeling ko bagong kasal tayo Ay nako, nakuha mo pa talagang lumandi Baka gusto mo ibagsak kita. Ito naman, nagjo-joke lang naman yung tao Di ka na mabiro. O sige na, ihatid mo na ako sa amin. Aray ko. Aray. Kailangan kong ipahilot tong balakang ko. Ang sakit-sakit talaga. Nang maihatid na ni Aris si Candy sa bahay nito, ay umuwi na rin ang binata. Inabutan niya sa bahay si Lola Isidra na tila may pinapagalitan sa loob ng bahay. Inisip niya
na si Kevin yun at may ginawa na namang kalokohan. Pero nang pumasok siya ng bahay, ay nakaharap ito sa estatwang kahoy. Walang hiya ka. Ikaw siguro yun ano. Muntik na ako mapilayan dahil sa ginawa mo. Baka gusto mo kahuyin kita at ipanggatong. Nagtataka si Aris kung bakit nagagalit ang kanyang lola sa estatwang kahoy. Lah, sino pong inaaway nyo? Mula sa labas po dinig na dinig ko ang pag-iingay nyo Sino pa ba? Kundi ang babaeng yan. Yang dinala mo ritong estatwa. Walang hiya yan. Aba bakit po? May ginawa ba siya sa inyo? Abay akalain mong itulak ba naman ako? At napasubsob ako sa semento. Hayan, tingnan mo. Tumama ang baba ko, buti na lang. At hindi ako natanggalan ng ngipin. Lola naman, walang buhay po ang estatwa na yan tapos paparatangan yung itinulak kayo. Para na rin po kayong si Kevin Wala akong ibang kasama dito sa bahay. Nang maparaan ako sa tapat ng estatwa na yan, ramdam na ramdam ko na may dumikit sa likod ko. Tapos itinulak ako. Tapos yung estatwa po yun. Abay, walang duda. Siya nga talaga yon. Sino pa ba? Ay nako, pati po kayo nahawa na yata kay Kevin. Apo, may sa demonyo yata ang estatwa na yan. Kaya kung pwede, alisin mo na yan dito. Itapon mo na o kaya ipanggatong na lang natin. Lola naman, dahil nga po sa estatwa na to, siniswerte po ako sa pangangalakal ko. Laging malaki po ang inuuwi kong pera. Kaya may sapat po akong pambili ng pagkain natin. Pero, mapapahamak naman kami ng kapatid mo dahil dyan sa pwisis na estatwang yan. Hindi naman po natin tiyak kung ito nga po talagang may kagagawan sa inyo. Saka tignan nyo naman wala siyang buhay. Isang matigas na kahoy lamang itong estatwa na to, Lola. Pero pakiramdam ko talaga, Apo. May misteryo sa estatwa na yan. Ako ang natatakot para sa ating kaligtasan. Alam ni Kevin na hindi naman gagawa ng kwento na kung ano ang kanyang Lola Isidra. Pero hindi pa rin niya kayang paniwalaan na ang estatwa ang may kagagawan ng pagkakasubsob ng kanyang lola. Paanong itutulak ng isang estatwa ang kanyang Lola Isidra? Kaya upang masagot ang tanong sa isipan ni Aris, ng gabing yon ay hindi siya natulog sa kanyang kwarto, kundi sa sala ito naglatag upang abangan kung may magiging pagbabago nga ba sa nasabing estatwa. Pinilit niyang hindi makatulog, subalit nang mag-uumaga na ay nakaramdam siya ng antok, kaya nakatulog din siya. Maaga siyang nagising. Kinabukasan, una niyang tinignan ang muka ng estatwang babae pagkagising niya. Wala namang pagbabago, kaya lamang gano'n na lang ang kanyang pagkasindak nang makita niya ang kanilang alagang pusa na nasa isang sulok ng bahay at wala na itong buhay. May butas ang gawing leeg ng pusa at said ang dugo nito. Naku po, Diyos ko! Patay na si Munying! At parang sinipsip ang dugo niya! Diyos ko! Ngayon lang to nangyari Muli ay napatingin siya sa estatwang kahoy. Kaya lang, wala naman siyang napansin na anumang bakas o kahit dugo sa estatwa, kung ito nga ba ang may kagagawan sa sinapit ng alaga nilang pusa na si Munying. Hindi na niya ipinaalam pa ang bagay na yon sa kanyang Lola Isidra, lalo na sa kapatid na si Kevin. Isinilid na lamang niya ang alagang pusa sa isang sako at siya na ang bahalang maglibing nito. Palalabasin na lamang niyang naglayas ang pusa at hindi na ito nakabalik. Ayaw niya nang bigyan pa ng alalahanin ang lola niya at ang kapatid. Pero nagkaroon na siya ng pagdududa sa estatwa at sa mga naging karanasan ng lola niya at kapatid na si Kevin. Kaya lang, bagamat may pagdududa sa isip si Aris kung totoo ba o hindi
ang mga sinasabi ng kanyang lola at kapatid. Tila may pumipigil sa kanya para idispatcha ang estatwang kahoy ng babae. Bagay na hindi niya maintindihan. Kapag nag-iisa siya sa bahay, ay napapatitig siya rito. Meron siyang kakaibang pakiramdam na nagpapagaan sa kanya. Habang tinititigan niya ang estatwa, ay tila ba iba ang nakikita niya rito. Ang pangit at sirang mukha ng babaeng estatwa ay napapalitan ng kaakit-akit na itsura. Alam niyang sa imahinasyon lamang niya yun. Subalit nagpapasaya yun sa kanyang pakiramdam. Hanggang minsan sa kanyang pagtulog ay nagkaroon siya ng isang panaginip. Sa panaginip ni Aris ay nasa ilang na lugar siya. Hindi niya maintindihan kung bakit napadpad siya sa lugar na yon. Sa kanyang pag-iisa ay tila may narinig siyang isang sitsit. Merong tumatawag sa kanya. Lumingon at nagpalinga-linga sa paligid si Aris. Kaya lamang wala pa rin siyang nakita. Hanggang nagulat na lamang siya nang mula sa isang kubling lugar ay lumitaw ang nakakatakot na nilalang. Isang uri ito ng aswang na ibig siyang atakihin. Pero nakahanda si Aris at kinuha niya ang balaraw na nasa kanyang bewang upang gamiting sandata laban sa aswang na nasa harapan niya. Sumugod ang aswang, subalit nagawa itong iwasan ni Aris. Hindi siya nadakma nito nang tangkain ng aswang na hawakan siya sa balikat. Kasunod ng pag-iwas ni Aris ay agad naman niyang inundayan ng saksak ang aswang. Subalit bigla itong tumakbo papalayo. Sinundan ito ni Aris. Hinabol niya ang aswang sa malawak na kakahuyan. Nagpaikot-ikot ito sa mga puno, subalit nakasunod pa rin ang binata. Hanggang masalabid ang kanyang paa, dahilan para siya ay mabuwal. Nasaktan si Aris dahil sa pagkakabagsak. Kaya lamang nang sundan niya ng tingin ang aswang, wala na ito sa paningin niya. Hindi niya alam kung saan nagpunta o kung saan nagkubli. Pinilit ni Aris na tumayo mula sa pagkakadapa. Hinanap pa rin niya ang aswang na kanina lamang ay kanyang sinusundan. Tinignan niya sa mga matataas at malalaking puno na naroroon. Subalit wala na talaga ang naturang aswang. Kaya naman, tumalikod na lamang si Aris para umalis sa lugar na kinaroroonan niya. Kaya lang, sa pagpaling niya, ay ganun na lamang ang kanyang gulat nang may kasama na siya. Dahil isang napakagandang babae ang nakita niya at nakangiti sa kanyang harapan. Hindi malaman ni Aris kung anong sasabihin sa babaeng kaharap, lalo na nang ngitian siya ng babaeng yon. May mahabang buhok, magandang hubog ng katawan, na tila katulad ng Disney karakter na si Pocahontas. Morena ang kulay at ang suot sa katawan ay tila galing sa isang uri ng tribo. Hinawakan ng babae ang kamay ni Aris. Malaki ang pagkakangiti ng binata, lalo na nang maramdaman niya na kay lambot ng palad nito. Inilapit ng babae ang kanyang muka sa muka ni Aris. Kitang-kita ni Aris ang nakapikit na mata ng babae at ang labi ay unti-unting dumidikit sa kanyang labi. Napapitlag si Aris, nagising sa pagkakatulog at bumagsak sa semento. Isang panaginip lang ang lahat ng yon. Nahulog pa siya sa upuan na kanyang tinulugan. Nagmamadali namang lumapit sa kanya si Kevin. Kuya Aris,
Ano nangyari sa'yo? Nahulog ka dyan sa upuan. Aray ko, napasama yata ang bagsak ko ah. Sumakit ang braso ko, aray. Nakita kita kanina, kuya. Nanunulis ang uso mo habang natutulog ka. Bakit ba, kuya? Nananaginip kasi ako eh. Ano na panaginipan mo? Bakit tumahaba ang uso mo? Nananaginip ako na, na kumakain daw ako ng kohol. Oo, tama. Sinisip-sip ko raw yung laman, kaya, ayun, nanunulis ang uso ko. We, yun nga ba talaga? Oo nga, bakit? May iba pa ba? Para kasing nakikipag-kissing-kissing ka eh. Bugok, hindi ganun. Ikaw, malisyoso ka talaga. Siguro napapanaginipan mo si Candy, no? Tapos siya ang kakising-kissing mo, no? Ba't ko naman mapapanaginipan ng Shoki na yun? Malay ko ba? Kung type mo rin pala siya. Hoy, hindi no? No way. Saka, kaibigan ko lang yun. Pero kuya, matindi ang tama sa'yo ni Candy. Panay nga ang dikit niya sa'yo eh. Maglalaway siya, Kevin. Pero hindi niya ako matitikman. Over my dead body. Isa lang ang makakatingin sa akin. Sino? Yung babaeng na panaginipan ko. Na humalik sa akin. Ayun! Di umamin ka rin. Hindi pasip-sip ng kohol ang napapanaginipan mo, kuya. Kundi babae ang napanaginipan mo. May kahalikan kang babae, tama ba ako? Sino? Sino ang may kahalikan babae? Ikaw ba, Ares? May nobya ka na ba, apo? Meron po, Lola Isidra. May jowa na po si Kuya Aris. Sa panaginip nga lang. Hayaan mo na lang siya managinip ng managinip. Hanggang dyan lang ang kaya ng kuya mo. Ang magkaroon ng nobya sa panaginip. Abay, ayos lang yan, apo. Mas maigi nga yan kaysa magkaroon ka ng totoong nobya tapos masasaktan ka lang. Hala, si Lola talaga oh. Bakit po, Lola? Ayaw niyo po bang magkaroon ng totoong jowa, si Kuya Aris? Abay, gusto rin naman. Pero wag muna ngayon. Hindi pa ito ang tamang panahon. Mula nang magkaroon ng kakatuwang panaginip si Aris, ay hindi na maalis sa isipan niya ang babaeng nasa kanyang panaginip. Madalas niya itong naaalala, kaya ng mga sumunod na gabi ay hindi na muna siya natutulog sa kanyang kwarto, kundi sa sala ng kanilang bahay, malapit sa estatwang kahoy. Sumapit na muli ang hating gabi. Mahimbing nang natutulog ang lola at nakababata niyang kapatid. Samantalang gising na gising pa rin si Aris. Ayaw siyang dalawin ng antok, kundi lumiligalig sa kanya ang tungkol sa babaeng nakita niya sa kanyang panaginip. May tumilaok na manok ng gabing yon na sinundan pa ng pag-alulong ng ilang aso. Paulit-ulit ang alulong na yon. Ayon sa paniniwala, ay may lilitaw na kung anong nilalang kapag nakarinig ng alulong ng aso. Bumangon si Aris sa kanyang pagkakahiga sa upuan. Tumayo at sumilip sa bintana sa labas ng kanilang bahay. Nang babalik na sa upuan na kanyang hinihigaan, halos matumba siya dahil sa bigla niyang pag-urong. Dahil kitang-kita niya ang pagbabago ng estatwang kahoy na naroon sa kanilang sala. Nagkaroon ng buhay ang estatwa na ngayon ay isang napakagandang babae. Kinilabutan si Aris at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita dahil ang babaeng estatwa na gawa sa kahoy ay naging ganap na tao. Nanlalaki ang mga mata ni Aris at hindi siya makapaniwala na ang babaeng kaharap niya ngayon ay ang mismong estatwa ng babae na naroon sa kanyang panaginip. Nawala ang takot ni Aris, kundi napalitan yon ng kasiyahan. Teka, ikaw yun ah. Ikaw yung nakita ko. Nagkita na tayo? Oo, sa panaginip ko. Pero ngayon lang kita nakita. Ako nga pala si Mainhin.
Ako naman si Aris. Hindi ako makapaniwala na makikita kita na totoong-totoo. Masaya ako na ikaw ang nag-iingat sa akin, Aris. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Teka, paano ka nga pala naging isang estatwa? Mahabang kwento, Aris. Pero kagagawan niyo ng isang diwata. Isinumpa niya ako. Kaya ako naging isang estatwang kahoy. Pero ngayon ay nabuhay ka na mula sa pagiging estatwa, Mainin. Natapos na ang mahabang panahon ng bisa ng kanyang sumpa. Kaya bumabalik na ako sa pagiging tao. Yun nga lang, tuwing sasapit ang 12:00 ng hating gabi at bago sumikat ang araw, ay babalik na ako sa pagiging estatwang kahoy. Kung ganun pala, hindi ka mananatili sa kalagayan mong yan, kundi babalik ka pa rin sa pagiging estatwa. Oo, kaya bukas, makikita muli ako bilang isang pangit na estatwang kahoy. Kailangan ko munang umalis. Ha? Aalis ka? Saan ka naman pupunta? Kailangan mo pa bang malaman? Oo, dahil nandito ka sa bahay ko eh. Dapat alam ko kung saan ka pupunta. Saka ko nasasabihin sa'yo. Pero hindi ako magtatagal. Bago magbukang liwayway, ay babalik ako dito para makasama mo. Hinawakan ni Mainin ang kamay ng binatang si Aris. Halos hindi gumagalaw ang binata. Bago pa tuluyang umalis si Mainin, ay hinagkan nito sa labi si Aris. Lalong hindi makagalaw si Aris. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Magkahalong saya, kilig at pag-iinit ng katawan ang gumapang sa buong pagkatao niya. May kung anong enerhiya ang umalipin sa kanyang pagkatao. Halos hindi na nakatulog si Aris ng gabing yun. Hinintay niya si Mainin hanggang sa dumating ito nang magbubukang liwayway na. Nandito na ako, Aris. Nainip ka ba sa paghihintay? Hindi naman, Mainin. Alam kong wala ka pang kasintahan. Paano mo nalaman? Naririnig ko yun. Dahil kahit isa akong estatwa, lahat ng mga pag-uusap nyo ng iyong lola at kapatid ay naririnig ko. Kaya wala kayong maaaring itago sa akin. Alam ko rin na galit sila sa akin at gusto nilang itapon mo na lang ako. Pero hindi mo sila sinunod, kundi mas pinili mong ipaglaban ako. Oo, dahil alam kong may kakaiba sa'yo. Ngayon nga napatunayan ko yun. Kaya nga nagpapasalamat ako sa iyo, Aris. At gusto kong suklian ang kabaitan mong yon. Minsan pa, hinawakan ni Mainin ang kamay ng binata. Agad namang may kakaibang naramdaman si Aris. Lalo na nang idikit ng babae ang katawan nito sa katawan niya. Lalong nakaramdam ng kakaibang init ang binata. Hanggang sa marahang humakbang si Mainin patungo sa kwarto ni Aris. Nakasunod lang sa kanya ang binata. Nang makapasok na sila sa kwarto, ay isinara na yon ni Mainin. Wari naghihintay naman si Aris sa mga susunod na mangyayari. Tila dinadarang na sa init ang pakiramdam ni Aris ng mga sandaling yon. Hanggang sa ang inaasam ng binata ay siyang nangyari ng gabing yun. Walang pagsidlan ng kasiyahan si Aris. Unang pagkakataon yun sa kanya. Unang karanasan sa isang babaeng noon lang din niya nakita at nakilala na nagparanas sa kanya ng kakaibang kaligayahan. Kinabukasan, sunod-sunod na katok sa pinto ang narinig ni Aris. Maliwanag na ang buong paligid. Bigla siyang napabangon dahil sa lakas ng pagkatok ni Kevin na may kasamang tawag. Kuya! Kuya gising! Kuya Aris! Gumising ka na dyan, dali! Kuya! Agad namang binuksan ni Aris ang pinto. Naghikab pa siya na tila
kulang pa sa kanyang tulog. Oh, bakit? Kung makakatok ka naman para bang gusto mo nang sirain ang pinto ko eh. Ano bang problema mo? Wala akong problema, kuya. Baka ikaw ang may malaking problema. Ako? Bakit naman ako magkakaroon ng problema? Pambira ka. Kasi nga, nawawala dun sa sala yung alaga mo. Si Munying, di ba hindi na nga siya umuwi? Hindi si Munying, kundi yung estatwa mong pangit. Nawawala, kuya. Hindi yun nawawala. Nahagip ng mga mata ni Kevin ang estatwa na naroon sa loob ng kwarto ng kanyang kuya. Oh, nandito pala sa kwarto mong estatwa eh. Dinala mo rito, kuya? Oo. Naisipan kong ipasok dito kasi nga sabi mo nakakatakot ang itsura, di ba? Saka si Lola ayaw rin na nakikita kaya pinasok ko na lang dito sa kwarto ko. Bakit kasi di mo pa itapon yan eh? Pampasikip lang yan dito eh. Okay lang. Ako naman ang masisikipan, hindi naman ikaw eh. Sige na, bumalik ka na kay Lola. Ililigpit ko lang tong pinagtulugan ko, lalabas na rin ako. Umalis na si Kevin at isinara na ni Aris ang pinto ng kanyang kwarto. Naupo siya sa kama at pinagmasdan ng estatwa ni Mahinhin. Hinaplos-haplos pa nito ang katawan ng estatwa. Katawan na kagabi lang ay buhay na buhay at ipinatikim sa kanya ang kaligayahang noon lang niya naranasan. Kaya napangisi si Aris. Umaasa siya na muli ay ipaparanas yun sa kanya ni Mahinhin. Nang lumabas sa kanyang kwarto ay nag-uusap ang maglolang Isidra at Kevin. Galing na pala sa labas ng bahay ang matandang babae. Pinag-uusapan nila ang nasagap na balita ni Lola Isidra sa mga kapitbahay. Nakakatakot naman po yun, Lola Isidra. Aba, talagang nakakatakot. Yung magnanay na sina Ofelia at Lenlen ang nabiktima ng aswang at sumalakay kagabi. Aswang po kaya talaga ang pumatay sa kanila, Lola? Oo, dahil wakwak ang tiyan at nawawala ang mga laman loob nila. Kaya isang halimaw na aswang lang ang maaaring gumawa nun. Ang sama naman po ng aswang na yon. Hindi na naawa kina Aling Ofelia. Teka, paano naman nila natitiyak na aswang po yung pumatay sa kanila, Lola? Nakalapit na pala si Aris sa kanyang lola at kapatid na nag-uusap. May nakakita daw na kumatok sa bahay nila ng alanganing oras. Mag-uumaga na yata yon. Tapos pinapasok daw. Kaya lamang biglang may sumigaw. Tapos sa takot tumakbo yung nakakita dahil baka siya ang balingan. Ibig sabihin meron ng aswang na gumagala dito sa baryo natin? Ganon na nga, Ares. Kaya kayong dalawa, kapag mangangalakal kayo, dapat lagi kayong mag-iingat. Oo naman po, Lola. Iba na talaga ang panahon ngayon. Marami ng mga pangyayaring napakahirap maintindihan. Tama ho kayo. Pasama na po ng pasama ang mundo. Kaya ga, Ares, yung estatwa mo. Teka, nasa na nga ba yun? At hindi ko na nakikita. Nandun po sa kwarto po ni Kuya, Lola. Pinasok mo pa talaga sa kwarto mo. Kasi nga po, ayaw nyo naman po narito sa sale. Naiirita kayong makita, di ba? Kasi nga, may kakaiba doon. Mukhang may sa demonyo. Korek ka dyan, Lola. Kaya dapat talaga doon, ibinabasura na lang. Hayan na naman kayong dalawa eh. Pinag-initan nyo na naman yung estatwa ko eh. Apo, para din naman sa'yo yon. Kasi nga, malakas talaga ang kutob ko na may kakaiba sa estatwang yon. Lola Isidra, iniisip nyo lang po yun. Kaya kung talagang ayaw nyong makita, hayaan nyo na lang po dun sa kwarto ko. Ako na po ang bahala kay Mainin. Ano ka ba? Mainihen? Sinong mainihen? Yung estatwa po. Ayos din ah. Pinangalanan mo pa talaga siya, Kuya. Bakit?
Iniisip mo bang jowa mo yung estatwa? Aris, apo, baka naman nasisira na yung tuktok mo, ha? Abay, masama yan. Pati estatwa pinag-iisipan mo maging nobya. Aba, kung ganyan din lang naman ang estatwa ang gusto mo maging kasintahan, manligaw ka na lang ng totoong tao. Sabi ko nga po kay kuya, si Candy na lang po eh. Abay, wag naman doon na po. Yung genuine na babae na lamang. Wag yung nagkukunwaring babae. Pero meron naman lawit. Hindi na lang pinansin ni Aris ang mga sinasabi ng kanyang lola at nakababatang kapatid. Pero naging palaisipan sa kanya ang tungkol sa aswang na umatake sa kanilang baryo at pumatay ng mag-ina. Nang nag-iisa sa kanyang kwarto si Aris, ay nakatitig siya sa estatwa ni Maynin. May nabubuo siyang pagdududa tungkol dito, lalo na't nang nakaraang gabi na nagkaroon ito ng buhay, ay umalis at mag-uumaga na ito nang bumalik. Wala siyang alam sa ginawa nito at kung saan nagpunta. Kaya lamang, ayon sa kwento ng kanyang lola na napakinggan sa mga kapitbahay, ay isang aswang ang pumatay. Pero sa ganda naman ni Maynin, ay tila malayo yata dahil hindi naman ito mukhang aswang. Nang sumunod na gabi, ay muling inabangan ni Aris ang pagbabagong anyo ng estatwa. Pagpatak ng 12 ng gabi, ay nagkaroon na uli ng buhay ang estatwang kahoy at naging si Maynin. Andito na uli ako, aking mahal. Mahal? Tinawag mo kong mahal? Oo, di ba tama lang na mahal ang itawag ko sa'yo? Ha? Oo naman. Natutuwa akong marinig yan na yan ang tawag mo sa akin. Kanina mo pa ako hinihintay na magkaroon ng buhay? Oo. Kasi miss na kita eh. Ikaw rin. Sabik na ako sa'yo. Kaya ngayong gabi, muli kong ipaparamdam sa'yo ang aking pagmamahal. Talaga? Yumakap na si Maynin kay Aris. Hinagkan siya ng buong diin sa mga labi. Sapat na ang may init na halik ni Maynin para mag-init ang pakiramdam ng binata. Hanggang gumanti ng halik si Aris. Muli pa ay nagsanib na ang katawan ng dalawa. Minsan pa, ipinaramdam ni Maynin kay Aris ang walang kapantay na langit. Napagod si Aris, kaya nakatulog ito. Sinamantala naman ni Maynin na nahihimbing ang binata at lumabas ito ng bahay. Wala nang kamalay-malay sina Lola Isidra at Kevin sa mga kababalaghang nangyayari sa loob mismo ng bahay nila. Sundan natin si Maynin kung saan nga ba ito patungo at kung ano ang itinatago nitong lihim. Naglakad ito na walang tiyak na pupuntahan hanggang sa mawala ito sa kadiliman. Subalit isang kubling lugar ay doon siya nanatili na tila may inaabangan hanggang sa may parating na 2 lalaking tila galing sa inuman at inumaga na ang mga ito. Nang malapit na sa kinaroroonan ni Maynin ang 2 lalaki, ay nagpakita ito sa kanila. Kumusta kayo, mga pogi? Napatigil ang 2 lalaki sa paglalakad. Sa halip na magulat o matakot, ay nanlaki lamang ang mga mata nito nang makita ang kagandahan ni Maynin. Lumapit si Maynin sa mga ito na tila ba nang aakit. Maya-maya pa ay naunang lumakad si Maynin. Sinenyasan ang 2 lalaki para sumunod sa kanya. Nag-uunahan pa ang 2 kumag na sumunod. Naroon din ang kasabikan sa iniisip nilang pwedeng mangyari. Nang nasa madilim na lugar na sila, ay huminto si Maynin at hinarap ang 2 lalaki. Buong kasabikan namang niyakap ng mga lalaki
ang katawan ni Maynin. Subalit ang pananabik ng mga lalaki ay napalitan ng matinding takot nang makita nila ang biglang pagbabago ng anyo ng babae mula sa kagandahang nakakabighani na tila anghel ay napalitan yun ng nakakakilabot na anyo. Anyo ng isang mabangis at nakakatakot na halimaw. Isang aswang na handa silang sagpangin at gawing lamang tiyan. Maya-maya pa ay sigaw na lang ng dalawang lalaki ang umalingaw-ngaw kasabay ang alulong at tahol ng mga aso. Samantala, nagising si Aris at agad niyang hinanap sa kanyang tabi si Maynin. Nawawala ito. Lalabas sana ng kwarto ang binata nang siyang pagpasok naman ng babaeng estatwa. Gising ka na pala, Aris. Saan ka galing, Maynin? Lumabas lang ako saglit. Hindi ka dapat lumalabas. Paano kung makita ka ni Lola? Huwag ka mag-alala. Tulog na tulog sila. Naghihilik pa nga eh. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Saan ka nga ba galing? Nakatulog kasi ako eh. Hindi ko namalayan ang pag-alis mo. Paano? Napagod ka ng gusto kanina. Oo nga eh. Alam ko, nasiyahan ka. Pero gaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ka dapat lumalabas ng bahay. Aris, hayaan mo na lang ako. Saka matagal na ako nakakulong sa pagiging estatwa. Hayaan mo namang paminsan-minsan ay nakakagala ako kapag nagkakaroon ng buhay. Ikaw lang naman ang iniisip ko, Maynin. Baka kung mapano ka eh. Saka may gumagala ngayong aswang. Meron na nga nabiktima eh. Paano kung mapahamak ka? Kaya kong protektahan ang sarili ko. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Tumilaok na ang manok. Hudyat na magsisimula na ang pagbubukang liwayway. Kaya muli nang bumalik sa dating anyo si Maynin sa pagiging estatwa. Nang mga sandaling yun ay nagising pala si Lola Isidra. Kumatok ito sa kwarto ng apo. Binuksan ni Aris ang pinto. Bakit po, Lola? Ang aga-aga ay nanggigising po kayo. Ano ba nanggigising? Mukhang kanina ka pa nga gising. Paano niyo po nasabing kanina pa ako gising? Narinig ko na nagsasalita ka na para bang meron ka kausap. Wala po akong kausap. Baka guni-guni niyo lang po yun. Imposible yon. Dinig na dinig ko na nagsasalita ka. Baka naman may kasama ka riyan at initinatago mo lang. Papasukin mo nga ako. Huwag na po, Lola. Bakit ayaw mo akong papasukin? Buksan mong mabuti itong pinto at papasok ako sa loob ng kwarto mo. Si Lola talaga ang kulit. O sige po, ayan. Pumasok ko kayo. Tignan niyo kung may kasama po ako rito. Pumasok si Lola Isidra sa loob ng kwarto ng binata. Ngunit wala siyang nakitang ibang tao roon, kundi naroon lang ang estatwang kahoy. Nako, nakita ko na naman ang buwisit na estatwa na yan. Kinikilabutan talaga ako kapag nakikita ko yan. Ba't kasi tinatago mo pa yan? Itapon mo na nga lang yan, Aris. Hayaan na naman po kayo, Lole. Sabi ko nga po sa inyo, hayaan nyo na lang po ako. Ako na po ang bahala sa estatwa na to. Saka sabi ko nga po sa inyo, swerte po ito sa akin. Lumabas na ng kwarto ni Aris ang matandang babae. Pero hindi pa rin talaga siya sang-ayon na itago ng kanyang apo ang estatwa. Dahil iba ang kanyang nararamdaman tuwing makikita ang estatwang kahoy. Minsan pa ay isa pang nakalulungkot at nakapangingilabot na balita ang usap-usapan dahil sa natagpuang dalawang lalaking patay na gaya ng mga naunang biktima ay wakwak ang tiyan at walang lamang loob. Dahil sa iisang uri ng pagpatay ay ipinagpalagay nilang muling sumalakay ng gabing yun ang aswang. Diyos ko po, talagang hindi na tayo patatahimikin ng aswang na yon.
Meron na naman po siyang binatay, Lola. Nakakatakot naman po talaga. Hindi na talaga tayo ligtas. Baka sa susunod na gabi, tayo na ang maging biktima. Lola naman, wag naman po. Gusto ko pa po lumaki at magkaroon po ng trabaho. Para po, mabigyan ko po kayo ng magandang buhay. Totoo ba yan, Apo? Opo, Lola. Pangako ko po yun sa inyo. Samantala, wala namang kibo si Aris na nasa ibang bahagi ng bahay. Minsan pa ay lumigalig sa isipan niya ang tungkol sa natagpuang bangkay ng dalawang lalaki. Kagabi lang ay umalis na naman ng bahay si Mainhin pagkatapos na mabuhay uli ito at may mangyari sa kanila. Pwedeng nagkataon lang na may mga lalaking pinatay. Kaya lamang, iba ang sinasabi ng isipan niya. Mas nadadagdagan ang kanyang pagdududa. Naiisip niya na paano kung may kinalaman nga sa nangyayaring patayan si Mainhin. Kaya nang sumunod na gabi ay gumawa ng plano si Aris. Meron siyang dapat tiyakin. Nang muling magkaroon ng buhay ang estatwa, minsan pa may namagitan sa kanila. Subalit tiniyak ni Aris na hindi siya makakatulog. Subalit nagkunwari siya na nahihimbing. Kaya nang umalis si Mainhin at lumabas ng kanyang kwarto, ay agad siyang tumayo para sundan ito. Habang nasa labas siya ng bahay, ay tiniyak niya na hindi mawawala sa kanyang paningin si Mainhin. Sinundan niya ang bawat lakad nito. Kitang-kita niya na kumatok ito sa isang bahay. Hindi niya alam kung anong sinabi ni Mainhin sa may-ari ng bahay at pinapasok siya nito. Nang makapasok na, ay nagmamadaling lumapit si Aris sa bahay na pinasukan ng babae. Naghintay siya sa labas at nakiramdam. Subalit hindi mapakali si Aris, kaya gumawa siya ng paraan upang sumilip sa nangyayari sa loob ng bahay na yon. Nakita niya na kausap ni Mainhin ang mag-asawang nakatira sa bahay. Saglit pa ay tumayo siya sa pagkakaupo at biglang nagbago ang anyo nito. Naging nakakatakot na halimaw, isang uri ng aswang na handang pumatay at gawing pagkain ang lamang loob ng kanyang bibiktimahin. Nasindak si Aris sa kanyang nakita. Hindi niya sukat akalain na ang magandang si Mainhin ay isa palang nakakatakot na aswang. Naisip niya na kaya siguro ginawa itong estatwa ng isang diwata ay upang pigilan ang pagiging halimaw nito. Kaya lamang ay tapos na ang bisa ng pagiging estatwa nito at nagkakaroon na ito ng buhay sa hating gabi upang mambiktima at pumatay. Nagmamadaling umuwi ng bahay si Aris. Kailangang walang makakita sa kanya dahil maaaring siya ang paghinalaang pumatay sa mag-asawa. Tulog pa rin ang mga kasama niya sa bahay nang dumating siya. Wala pa rin nalalaman ang mga ito sa kababalaghang nangyayari pagdating ng hating gabi. Nang dumating si Mainhin sa kwarto, ay gising si Aris. Nakatitig ito kay Mainhin. "Saan ka galing, Mainhin?" Nagpahangin lang sa labas. Hindi ka sa akin nagsasabi ng totoo. Teka, anong ibig mo sabihin, Aris? Alam ko ng lihim mo, Mainhin. Ikaw ang may kagagawan ng patayan dito. Isa kang aswang. Isusumbong mo ko? Ipapahamak mo ko? Pero marami ka pang papatayin. Kailangan kong gawin yun, Aris, upang manatili ang aking kabataan. Maaari ako mamatay kung di ako kakain ng lamang loob ng tao at iinom ng sariwang dugo. Pero sila Lola at Kevin, mabuti hindi mo sila pinag-iisipang gawa na masama. Dahil mahalaga sila sa'yo. At may utang na loob ako sa'yo, Aris.
Hindi ko pwedeng pakialaman ng pamilya mo. Kaya ibang tao ang pinupuntahan ko. Mainin, kailangan mo nang itigil yan. Hindi maaari. Mawawala ako sa'yo. At posibleng hindi na rin ako magkaroon ng buhay. Paano ka? Hindi ka na magiging masaya kapag hindi na ako nagkaroon ng buhay pagdating ng ating gabi. Naputol ang pag-uusap ni na Mainhin at Aris nang tumilaok ang manok dahil naging estatwang kahoy na muli ito. Hindi na nakatulog pa si Aris. Ginugulo ang kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, kung ano ang tamang desisyon, dahil nahulog na ang loob niya kay Mainhin. Umiibig na siya sa babaeng estatwa, lalo na't naibibigay nito ang kaligayang hanap ng kanyang katawan. Hinahanap-hanap niya palagi yun at natutugunan yun ni Mainhin. Isa pa, nangako ito na hindi naman pakikialaman ang kanyang Lola Isidra at nakababatang kapatid, kaya ibig lang sabihin ay ligtas ang mga ito sa aswang. Lalo namang nadagdagan ang takot ng mga taga-baryo dahil sa sunod-sunod na pagpatay na kagagawan ng aswang. Naging alerto na ang kapitan kasama ang mga tanod upang maghanda ng ronda at hindi na maulit pa ang masamang pangyayari. May teddy bear. Buti nakita kita. O ba't mo ko hinahanap, Candy? Sasama ka ba sa pagro-ronda? Hindi ko alam eh. Sumama ka na. Para sasama rin ako Bakit kailangan kasama pa ako? Para may magtatanggol sa akin, di ba? Candy, hindi mo na kailangan ng tagapagtanggol. Kasi nga kapag nakita ka ng aswang, etiyak, matatakot sa yun. Aray, grabe ka naman sa akin. Kaya dapat ka talagang sumama sa pagroronda. Akala ko pa naman magkakaroon na ako ng chance para makasama ka kahit sa pagroronda lang. Candy, sa iba ka nalang lumandi, pwede ba? Wag na sa akin. Kasi meron na akong mahal. Ano? Ibig sabihin may jowa ka na? Sa panaginip. O sige, diyan ka na nga. Marami pa akong gagawin eh. Nadulas ang dila ni Aris kung bakit ganun ang nasabi niya kay Candy. Siguro dahil yun ang kanyang nararamdaman. Para kay Aris ay kasintahan niya na si Mainhin, samantalang wala namang namagitan sa kanilang ligawan, kundi basta na lang nangyari ang dapat mangyari. Kaya sila na. Biglang naisip ng binata kung ano nga ba ang dapat niyang gawin. Nagiging bantana sa kaligtasan ng mga taga-baryo Arkong Bato si Mainhin. Kaya lamang hindi niya kayang mawala ito sa buhay niya. Mahal na niya ito. Nagtatalo ang isip at damdamin ng binata. Nang sumunod na araw, galing sa pamimili ng kalakal si Aris, nang datnan niya ang kanyang Lola Isidra at ang nakababata niyang kapatid na si Kevin na merong mahalagang pinag-uusapan. Nasa harap ng mga ito ang isang lumang bag na matagal nang itinatago ng kanyang lola. Kuya Aris, buti dumating ka na. Halika, apo. Maupo ka rito. At may mahalaga akong dapat sabihin sa inyong magkapatid, lalong-lalo na sa'yo. Dahil ikaw ang panganay. Teka, Lola Isidra, ano po bang meron sa lumang bag na yan? Bakit naisipan niyo pong kalkalin? Pagmamayari pa ito ng inyong nasirang Lolo Ignacio. Merong laman ng bag na ito na isang mahalagang bagay. Binuksan ni Lola Isidra ang bag dahil kinakalawang, kaya nahirapan itong buksan. Subalit dahil sa kapipilit at mapuwersang paghila sa zipper ay nabuksan din ito. Isang balaraw na may kalumaan na ang nakabalot sa itim na tela ang nakuha roon ni Lola Isidra. Bagamat luma ay wala itong kalawang. Isa itong balaraw na pinakaiingatan noon ng inyong lolo
nung nabubuhay pa siya. Sadyang ipinatago niya sa akin ito dahil alam niya na magagamit niyo ito sa takdang panahon. Takdang panahon, Lola? Kailan po ang takdang panahon na yon? Ngayon. Ngayon na ang takdang panahon. Isaan po ba namin gagamitin yan, Lola? Sa mga masasamang nilalang. Sa aswang na naghahasik ng lagim ngayon dito sa ating baryo. May kapangyarihan ng balaraw na ito na yari sa pilak. Bigay ito sa inyong lolo ng kaibigan niyang isang panday. Ayon sa inyong lolo, ay may lahing engkantado ang kaibigan niyang nagbigay nito. Wow! Ang astig naman po niyan. May power po talaga ang balaraw na yan, Lola Isidra? Oo, Kevin. Dahil noon, ay ginamit na rin ito ng inyong lolo nang minsang abutin kami ng gabi sa gubat. May kung anong nilalang ang biglang humarang sa amin. At ito ang ginamit niya para labanan ng malignong yon. Bakit ngayon nyo lang po yan inilabas at ipinakita sa amin, Lola? Dahil sa mga gipit na pagkakataon lamang ito maaaring gamitin. Lalo na sa panganib na likha ng mga kampon ng kadiliman. Ngayon ay nababalot ng dilim ang ating baryo dahil sa gumagalang aswang. Araw-araw ay nadaragdagan ang napapahamak. Dapat na yung matigil. Kaming dalawa po ni Kuya Aris ang haharap sa aswang? Ganun po ba, Lola Isidra? Maaaring ganun ka. Kaya lamang, masyado ka pang bata, Kevin, apo. Ang iyong Kuya Aris ay nasa 8 gulang na. Siya ang nararapat at pangunahing gagamit nito. Kaya kunin mo ito, Aris. Malaki ang may tutulong mo para mapanatili ang katahimikan dito sa ating baryo. Maaari kang makatulong sa mga nagraronda. Kuya Aris, kunin mo na. Parang ayaw mo pa yata eh. Bakit, Aris? Ano bang iniisip mo, apo? Ayaw mo bang makatulong sa baryo natin? Hindi ito maaaring ipagkatiwala sa ibang tao. Sa kadugo at apo lamang ng taong pinagkalooban nito, magkakaroon ng bisa ang kapangyarihang taglay ng balaraw. Pero Lola, Kung ayaw po ni Kuya Aris, Lola, ako na lang po. Yakang-yaka ko po lumaban po sa aswang. Apo, hindi pakikipaglaro ang humarap sa mga kampo ng kadiliman. Kung tatanggihan mo ito, Aris, lalo lang may masamang mangyayari. Magpapatuloy ang pag-aasik ng kasamaan dito sa ating baryo. Maaaring sa mga sumunod na araw ay tayo naman ang magiging biktima niya. Papayag ka bang kami ang mapahamak? hindi po mangyayari yun, Lola Isidra. Hindi po kayo pakikialaman ng aswang. Ano ba yung sinasabi mo? Paano mo nalaman? Ha? Juan po kasi. Ano po, Lola Isidra? Walang sinisino at kinikilala ang mga kampo ng kadiliman. Mapanlin lang sila. Hindi mapagkakatiwalaan ang sinasabi ng kampo ng dilim. Yan ang dapat mong ilagay sa isip mo, Aris. Kaya mali ang nasa isip mo. Hindi na nakapagsalita pa ang binatang si Aris. Posibleng ang tama ang sinabi ng kanyang Lola Isidra. Maaaring walang katotohanan ang ipinangako sa kanya ni Mainhin. Kaya anumang oras ay ang lola niya at kapatid na ang susunod na magiging biktima nito. Kinuha ni Aris ang pilak na balaraw at dinala niya yon sa loob ng kanyang kwarto. Sa pananatili ng balaraw na yon sa loob ng silid niya ay may naging pagbabago. Hindi nagkaroon ng buhay ang estatwa. Walang Mainhin na nakasama siya ng gabing yon. Kaya isa lang ang agad na pumasok sa isipan ng binata. Walang mamamatay sa baryo sa gabing yon. Subalit mali ang nasa isip na yun ni Aris dahil kinabukasan ay nagising siya na may nagkakandaingay sa labas ng kanilang bahay. Naroon din sa labas ang kanyang lola, kaya napilitan siyang lumabas ng kanyang silid at nakiusyoso sa pag-uusap
ng kanilang mga kapitbahay. Ayon sa pag-uusap ng mga ito, ay may 2 babae na namatay malapit lang sa kanilang bahay. Gaya ng mga naunang nangyari sa mga biktima, wakwak ang katawan, walang lamang loob at said na said ang dugo. Hindi makapaniwala si Aris sa kanyang nalaman. Bumalik siya ng kanyang kwarto. Pinuntahan ang estatwa ni Maynin. Isang malaking tanong sa isipan niya kung paanong meron pa ring pinatay ang aswang nung nakaraang gabi. Samantalang sigurado siya na hindi nabuhay ang estatwa ni Maynin dahil magdamag niya itong binantayan. Isa lang ang ibig sabihin nun, may iba pang aswang na gumagala sa kanilang baryo. Diyos ko, hindi na talaga tayo ligtas dito. Malapit lang dito sa atin yung 2 babae na natagpuan patay. Ibig sabihin, Lola, dito lang sa lugar natin umiikot kagabi ang aswang. Ganun na nga. Kuya Aris, dapat magronda na rin tayo eh. Dahil sabi nga ni Lola, ang pilak na balaraw ang maaaring makapatay dun sa aswang na yun. Oo, Kevin. Magroronda na tayo. Basta, sasama ako, kuya. Apo, wag na. Ang kuya mo na lang ang bahalang magronda kasama ng mga tanod. Lola naman eh, ako nga po ang backup ni kuya. Saka magdadala na lang po ako ng mga pangontra sa aswang. Nasabi mo na rin po yun sa akin eh, kung ano ang mga maaaring panlaban sa aswang. Kaya hindi po ako malalapitan nun. Kaya na yun na kuya mo. Sa Kanaryan naman sina Kapitan. May mga tanod pang kasama. Lola, gusto ko rin po makatulong. Saka para makita ko po kung paano haharapin ni Kuya Aris yung aswang. Nang sumunod na gabi, ay sumama si Aris sa pagroronda. Naroon din si Kevin. Dala niya ang pilak na balaraw na kanyang sandata laban sa aswang. Subalit bago umalis ng kanyang kwarto ang binata, ay itinali niya ang estatwa dahil alam niyang mabubuhay si Maynin sa gabing yun. Gumawa rin siya ng kwintas na bawang at naglagay ng asin sa isang supot at itinali ito sa estatwa. Yun ang naisip niyang paraan upang hindi mabuhay ang estatwang kahoy dahil alam niyang pangontra ang mga yun sa aswang. Gaya ng kanilang kutob, ay may isa pang aswang na nanggulo sa baryo ng gabing yun. Nakita yon ni Aris at Kevin. Sinadya nilang humiwalay muna sa mga tanod na nagbabantay. Naroon ang aswang malapit sa bahay nila at paikot-ikot ito doon. Kuya Aris, si Lola, baka siya ang planong biktima ng aswang. Hindi mangyayari yun. Papatayin na muna natin siya bago niya magawang pakialaman si Lola Isidra. Nilapitan ni Aris ang nakitang aswang. Buong katapangan at buo ang loob na hinamon ito. Hoy! Pangit na aswang! Huwag mo nang pag-isipan na masama ang lola ko dahil magsasayang ka na ng oras. Ako ang harapin mo! Halimaw ka! Nagngangalit na tumingin kay Aris ang aswang. Nakahanda itong lumusob sa binata. Samantalang si Kevin ay nakakubli sa di kalayuan at pinapanood ang ginagawang paglapit ng kanyang kuya sa aswang. Umatungal ang aswang at bumelo upang umatake kay Aris. Inihanda naman niya ang hawak na balaraw na yari sa pilak. Sumugod sa kanya ang aswang. Sinalubong yun ng binata at nagawa niyang sugatan ang katawan nito. Subalit nadaplisan lang siya. Nasaktan ang aswang at sa halip na bumalik ito upang sumugod kay Aris, ay tumakbo na ito papalayo hanggang nawala sa kadiliman. Duwag pala ang aswang na yun, Kuya Aris eh. Tama ka, Kevin. Takot ang aswang sa balaraw na pilak. Iba pala talaga ang power ng balaraw na bigay ni Lola. Tiyak na hindi nababalik yun. Kaya kailangan na nating umuwi. Tara na. Sigurado kang hindi nababalik yun, Kuya Aris? Oo. Saka malapit nang mag-umagay. May sugat din siya. Hindi niya kakayanin bumalik. Samantala, nang umuwi ng bahay si Aris,
ay agad namang nakatulog si Kevin. Antok na ito dahil hindi sanay sa pagpupuyat. Subalit ganun na lamang ang gulat niya nang pagpasok niya sa kanyang silid ay naroon si Maynhin. Nagkaroon ito ng buhay, kaya lamang hindi makaalis sa pagkakatali at dahil na rin sa bawang at asin na nakasabit sa katawan. Mahina niyang kinausap ito upang hindi marinig ni Kevin na nasa tabi ng kanyang lola. Ano ba itong ginawa mo sa akin, Aris? Tiniyak ko lang na hindi ka makakaalis, Maynhin. Gusto mo akong pahirapan? Hindi. Kundi ayaw ko lang na may mangyaring masama sa'yo. Lalo na ngayong maigpit ang ginagawang pagroronda. Pero bakit ganun, Maynhin? Buong akala ko ikaw lang ang aswang na gumagala sa gabi. Pero may nakita kaming isa pa. Nakainkwento ko nga siya. Hindi ko lamang napuruhan. Natuntun niya na ako, Aris. Alam niyang narito ako sa baryong to. At nabubuhay na pagdating ng hating gabi. Kilala mo kung sino ang aswang na yun, Maynhin? Oo, siya si Medrano. Ha? Sinong Medrano? Ang lalaking mula sa aming tribo na matagal na may gusto sa akin. Isa rin siyang aswang at ibig niya akong gawing asawa. Kaya hinahanap niya ako para ibalik sa amin at doon ay magpakasal kami. Gusto kanyang maging asawa? Oo, matagal na siyang may gusto sa akin. Kaya lamang ayaw ko sa kanya. Pero alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya nagagawa ang kanyang plano. Sapilitan niya akong iuwi sa aming tribo. Dahil pagdating doon, wala na akong magagawa kundi ang sumunod sa aming batas. Dahil bata pa kami, ay pinagkasundo na kami sa isa't isa. Nagkahiwalay lamang kami dahil tumakas ako sa aming tribo. Gumawa ng masama at isinumpa ng isang diwata. Ayoko nang bumalik sa amin at lalong ayokong makuha ni Medrano. Hindi kanya maaaring makuha, Maynhin. Sinasabi ko sa'yo. Ipagtatanggol mo ko? Haharapin mo si Medrano para sa akin? Oo, Maynhin. Papatayin ko siya. Kung yun ang dapat kong gawin para hindi kanya makuha sa akin. Kinabukasan, galing sa pangangalakal si Aris nang datnan niya na may lalaking kausap, si Lola Isidra. Maaari ka namang magtanong dyan sa ibang bahay. Baka meron sila. Salamat po, Lola. Sino po siya, Lola Isidra? Ano pong kailangan niya? Naghahanap ng bahay o kwarto na mauupahan dito sa lugar natin. Pansamantala raw kasing pipirmi dito sa baryo dahil meron kailangang asikasuhin. May kailangan kasi akong gawin dito at kailangan ko na matutuluyan. Sabi ko nga baka maaari akong makituloy dito. Magbabayad ako. Walang bakanting kwarto dito sa amin eh. Saka hindi kami basta-basta tumatanggap ng dayo. Ganun ba? Oo. Kaya ang sabi ko nga ay sa iba na lang. Ano nga pala ang pangalan mo, Amang? Medrano, Lola. Napatingin si Aris sa lalaki. Yun ang pangalan na sinabi sa kanya ni Maynhin. Hinahanap nga siya nito, kaya ang nais ay makakita ng matitirhan malapit sa lugar na yon. Napansin din ni Aris ang braso nito, kaya inusisa niya. Tol, mukhang may sugat ka sa braso . Napaaway ka ba? Eto ba? Nasabit sa isang matulis na bagay. Pero mababaw lang naman. Okay lang ako. Ganun ba? Pasensya ka na. Wala kaming bakanting kwarto dito eh. Nagpaalam at umalis na si Medrano. Subalit ang mata niya ay iginala sa bawat bahay na madaanan. Tiyak na ni Aris na ang taong yun ang aswang na nakaengkwentro niya nung nakaraang gabi. Ang sugat sa braso nito ay dahil sa balaraw na pilak. Ngayon nga ay gumagawa ng paraan si Medrano upang makuha si Maynhin dahil tiyak na nitong naroon sa lugar na yon ang kanyang hinahanap. Subalit gaya ng naipangako ni Aris kay Maynhin, hindi siya papayag
na makuha ito, lalo na't iniibig na niya ang babae, kahit na ano pa ito. Dahil sa nalamang yon ng binata, nang mabuhay muli ang estatwang kahoy ng gabing yon, ay sinabi niya ang tungkol kay Medrano. Sabi ko naman sa iyo, Aris, hindi niya ako titigilan. Gagawin niya ang lahat para kunin ako. Kaya nga, mula ngayon, hindi ka nalalabas pa ng bahay. Gusto mo bang manghihina ako? Kung wala akong makakaing lamang loob at maiinom na sariwang dugo, maaari akong manghihina at ganap na makulong sa estatwang kahoy dahil mawawalan ako ng lakas. Yun ba ang ibig mong mangyari? Pero hindi ka maaaring makita ni Medrano. Hahanapin ko siya. Yun ang tanging paraan. Gagawin mo yun? Mas gugustuhin ko pang mamatay na lumalaban kesa makuha niya at maging alipin niya. Dahil ang pakakasalan niya ay ginagawang alipin lamang, tagasilbi, tagapagbigay ng aliw. Ayokong mangyari sa akin yun. Mas gusto kong ikaw ang kasama ko, Aris. Hindi naman tayo magkauri, pero naramdaman kong mahal mo ko at mahalaga ako sa'yo. Hindi mo ko aalipinin. Hindi na nagsalita ang binata, subalit yun ang katotohanan. Mahalaga na sa kanya si Mainhin at handa na niyang ipaglaban ang kapakanan at kaligtasan nito. Kaya lamang, isa itong aswang. Muli ay sumapit ang gabi. Dahil maraming ginawa si Aris ng maghapong yun, ay lubha siyang napagod, kaya mahimbing itong nakatulog. Pagsapit ng hating gabi, ay muling nabuhay ang estatwang si Mainhin. Kasabay naman ng pagkabuhay ng estatwa, ang pangliligalig ng aswang sa labas ng bahay. Ramdam ni na Lola Isidra at Kevin na noon ay gising na ang ginagawang ingay ng aswang na tila ibig pumasok sa kanilang bahay. Si Medrano ang aswang na yon na nais manggulo. Hindi man siya nakahanap ng matutuluyan sa naturang lugar, subalit pagsapit ng gabi ay nagbalik ito dahil nga nakatitiyak itong naroon ang kanyang hinahanap. Lola! Lola, may aswang! Nanggugulo siya! Oo, Apo. Hindi niya talaga tayo titigilan. Gigisingin natin si Kuya Aris, Lola. Nasa kanya po ang pilak na balaraw. Kailangan niyang harapin uli ang aswang. Pinuntahan ng maglola ang kwarto ni Aris. Napaurong ang dalawa nang makita nilang may babaeng lumabas mula sa kwarto ng binata. Tama bang nakikita ko, Kevin, Apo? O baka namamalikmata lamang ako? Hindi po kayo namamalikmata, Lola. Totoong babaeng may lumabas galing sa kwarto ni Kuya Aris. Sabi ko na nga ba? At may itinatago ang kuya mo. May kalokohang ginagawa. Agad na kinatok ni na Lola Isidra si Aris. Nang magising ito ay tinanong ang tungkol sa babaeng nakitang galing sa kwarto nito. Napatingin si Aris sa estatwa at nawawala ito. Napasarap ang tulog niya at hindi niya namalayan na nagkaroon ng buhay ang estatwang si Mainhin. Ano, Aris? Tatanga ka na lang ba dyan? Wala kang sasabihin? Wala kang ipapaliwanag sa akin? Kuya, sino yung chika bibs na nakita namin galing dito sa kwarto mo? Ang ganda nun ah. Ang sexy pa. Kaya lang parang taga-ibang lugar. Parang galing sa gubat. Saka na lang ako magpapaliwanag, Lola Isidra. Ang kailangan ko ngayon ay sundan siya. Kailangan niya ang tulong ko. Kinuha lang ni Aris ang pilak na balaraw na nasa loob ng kanyang kwarto at nagmamadali na itong umalis. Naiwan naman sina Lola Isidra na nagtataka. Maraming dapat itanong kay Aris ang matandang babae. Naguguluhan siya sa mga nangyayari. Lumabas na si Kuya Aris. Siya na ang bahala sa aswang. Samantala, inabutan ni Aris si Mainhin. Nakaharap na ang aswang na si Medrano. Andito na ako, Medrano. Ako ang kailangan mo, hindi ba? Nagpakita ka rin, Mainhin.
Kung inaakala mong may sasama mo ko, nagkakamali ka. Hindi ako sasama sa'yo. Titiyakin ko rin sa'yong hindi ka na makakalis dito dahil papatayin kita. Masyado ka ng matapang. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Oras na magapi kita, Maynhin. Wala ka na magagawa kundi ang sumama sa akin para bumalik sa ating lupain at maging asawa ko. Sa pagkakataong yun, nagbago na rin ang itsura ni Maynhin. Naging nakakatakot na aswang na rin ito, katulad ni Medrano. Magkaiba ang kulay ng dalawang aswang. Itim na itim ang kulay ni Medrano, samantalang si Maynhin ay tila kulay kayumanggi. Agad na sinugod ng aswang na si Maynhin si Medrano. Nagpambuno ang dalawang aswang. Lakas sa lakas, pangil sa pangil, kuko sa kuko, ang kanilang naging laban. Walang sino man ang gustong magpadaig sa dalawa. Nagpagulong-gulong sila. Umaalimbukay ang lugar na kanilang pinaglalabanan. Dinig na dinig ang mga atungal. Natatanglawan ng maliwanag na buwan ang sagupuan ng dalawang aswang. Hanggang maya-maya pa ay nanghina na ang aswang na si Maynhin. Mas malakas pa rin si Medrano. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo ko kaya, Maynhin. Ngayon nangihina ka na, kaya wala ka na magagawa kundi ang sumama sa akin. Hindi ako sasama sa'yo. Mamamatay na muna ako bago mo ako maisama. Hindi mo siya makukuha! Dahil dito lang si Maynhin! Sa akin siya! Ang lakas ng loob mong makialam, binata. At hadlangan ako. Kung umasta ka, akala mo, kaya mo ang lakas ng pagiging aswang ko. Kakayanin ko! At hindi ako natatakot sa'yo! Matapang ka, binata. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Biglang sumugod si Medrano kay Aris. Sinunggaban nito ang binata gamit ang kanyang matutulis na kuko at pangil. Nakipagsabayan si Aris, ngunit sadyang malakas ang aswang na si Medrano. Kahit nagagawa siyang sugatan ni Aris gamit ang pilak na balaraw, ay nagagawa pa rin itong lumaban. Subalit nakikita ni Aris na sa bawat sugat na nalilikha niya sa katawan ng aswang ay nanghihina ito. Gayunpaman, patuloy itong lumalaban hanggang ginamit ni Medrano ang kanyang natitirang lakas. Dinakma nito si Aris at sinundan ng malakas na suntok. Tigalgal si Aris sa suntok na yon. Nasaktan siya at nabitiwan ang pilak na balaraw. Nakakita ng pagkakataon si Medrano upang tuluyan ng atakihin si Aris at tiyakin ang kamatayan nito. Subalit biglang humarang si Maynhin at siya ang nakipagpambuno. Dahil nangihina na rin si Medrano, kaya nagawa siyang talunin ni Maynhin. Tiniyak niya ang kamatayan nito. Sa pagkakataong yun, ay nakalabas na ng bahay ang maglola. Nakita ni na Lola Isidra at Kevin ang paglalaban ng mga aswang. Lumapit ang aswang na si Maynhin kay Aris, na noon ay nangihina at labis na nasaktan. Kitang-kita ni Kevin ang paglapit ng aswang na si Maynhin sa kanyang kuya Aris. Kaya naman, agad na sinunggaban at kinuha ng bata ang pilak na balaraw na nasa lupa at kumikislap dahil sa liwanag ng buwan. Mabilis na dinampot yun ni Kevin at agad na sinunggaban ng aswang na si Maynhin at paulit-ulit na sinaksak ito habang nakatalikod. Malalim ang pagkakabaon ng balaraw at hinayaan niyang naiwan sa likuran ng aswang. Saglit pa ay biglang bumulagta ang aswang na si Maynhin na nag-aagaw buhay. Kuya Aris, ligtas ka na sa aswang. Ang husay ko, di ba? Nagawa kitang iligtas sa aswang. Kevin, bakit mo ginawa yun? Ha? Bakit kuya? Mali bang patayin ng aswang na yan? Iniligtas ka na nga ng kapatid mo
parang gusto mo pa sisihin. Hindi niyo po kasi naiintindihan, Lola Isidra. Maya-maya pa ay nagbago na ang anyo ng mga aswang. Bumalik na sila sa anyo ng pagiging tao. Si Medrano ay nagbalik na rin. Subalit wala na itong buhay. Maging ang aswang na si Maynin ay bumalik na rin sa pagiging tao. Hala, Lola. Siya yung babaeng nakita natin kanina. Ano ba talagang nangyayari? Maya-maya pa ay tumilaok na rin ang manok. Hudyat ng magbubukang liwayway na. Kaya oras na rin upang bumalik na sa pagiging estatwa si Maynin. Kitang-kita ni na Lola Isidra ang kakatuwang pangyayari na yon. Ngayon ay nasaksihan nila ang hiwagang bumabalot sa estatwang iniingatan ni Aris. Wow! May magic! Ang astig! Naging estatwa yung babae! Aris, totoo ba lahat ng nangyayari ito? Hindi ba ako nananaginip? Hindi po, Lola Isidra. Totoo po ang lahat ng to. Nagkakaroon po ng buhay ang estatwa at nagiging aswang din siya. Talagang ang maraming nangyayaring hindi pangkaraniwan dito sa mundo. Nilapitan ni Aris ang estatwang kahoy na si Maynin. Inalis niya ang balaraw na nakabaon sa likod nito. Plano niyang iuwi pa rin ito. Umaasa siyang sa mga susunod na araw ay magkakaroon uli yun ng buhay. Kaya lamang, ganun na lamang ang pagtataka niya dahil tila nabubulok na ang kahoy. Nang hawakan niya ito ay naghiwa-hiwalay at nadurog yun. Yun ang naging epekto ng balaraw na pilak. Ang bangkay naman ni Medrano ay naglaho sa hangin at naging abo na lamang ang naiwan. Malungkot na bumalik ng bahay si Aris. Nauna na itong naglakad papauwi at nakasunod lamang ang kanyang Lola Isidra at Kevin. Hindi na muna nila ito ginambala. Alam nilang masama ang loob nito. Lola, wala naman akong kasalanan, di ba? Iniligtas ko lang po si Kuya dun sa aswang. Huwag mo nang intindihin ang Kuya Aris mo. Walang mali sa ginawa mo, Apo. Isa pa, mga halimaw ang mga yon. Kaya tama lamang na malipol sila. Maiintindihan din na kuya mo ang lahat. Inabukasan ay nagkaroon ng pagkakataon si Lola Isidra na kausapin si Aris. Nagtanong ito sa apo. Isinalaysay naman ni Aris sa kanyang lola ang lahat. Ang buong katotohanan tungkol sa estatwa na nagkakaroon ng buhay pagdating ng gabi. Ang tanging hindi lang niya naikwento rito ay ang naging karanasan niya kay Maynin. Ang kaligayahang ipinadama nito sa kanya. Humingi ng tawad si Kevin sa ginawa niya dahil siya ang dahilan bakit namatay at tuluyang naglaho na si Maynin. Subalit nauunawaan naman yun ni Aris. Isa pa, hindi rin maaaring manatili ito at makasama niya dahil sa pagkakaroon nila ng pagkakaiba. Walang forever para sa kanila. Kaya para kay Aris ay isang masayang alaala na lamang ang mga namagitan at kaligayahang kanyang naranasan kasama si Maynin. Hinding-hindi na yun mawawala pa sa isipan niya. Ang tanging mahalaga ay magkakasama pa rin sila ng kanyang Lola Isidra at bunsong kapatid na si Kevin, ang kanyang minamahal at iniingatang pamilya. Kaya mawala man ang lahat sa kanya, wag lang ang kanyang pamilya. Anuman ang pagsubok, anuman ang mangyari sa atin, pangunahin pa rin na dapat nating bigyan ng pagpapahalaga ay ang ating mga mahal sa buhay. Dahil wala nang hihigit pa sa ating pamilya na laging nariyan at kailanman ay hinding-hindi tayo iiwan.